Inilabas na ang Chapter 85, kung saan nakakawindang ang mga kaganapan. Unahin na natin ang arena na paglalabanan sa 10th round, mga kapops. Kumapit kayo dahil dadalhin tayo ng mga autor ng Record of Ragnarok sa panahon ng Kyoto sa pagtatapos ng Edo period noong 1868. Kung ito ang arena na napili ni Susanoo no Makoto at sa kanya pa nagmula ang Kendo Kinjutsu, hindi kaya siya ang God of Samurai. Agoy, isang masamang panaginip ito. Umaapaw ang hype umpisa pa lang dito sa paglalabanan nila. Lumipat na tayo sa panel na ito, kung saan makikita na nagkasalubong sina Brunhilde at Odin. Pero ang totoo, hindi ito si Odin, bagkus ay si Loki na ginaya lang ang anyo ni Odin. Mukhang may nasabi ito sa pinuno ng mga Valkyries na di nagustuhan nito, kaya natitigan ito ng di maganda ni Brunhilde. Makikita natin na sad boy si Loki at namumugto ang mga mata, mukhang nabasted ata, mga kapops. Pero kahit ganon, kung nagtapat man ito ng pag-ibig kay Brunhilde, ay saludo ako sa kanya kahit pa mukhang nabasted siya. Tama na ang kalokohan, sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Muling nagbabalik si Buddha sa Kabanata 85 at mistulang detective ang datingan nito na parang nag-i-investigate tungkol sa pagkakakulong ni Siegfried. Pero sa di inaasahang pangyayari, inatake na ito ni Odin at mukhang napa-atres sa lakas ng puwersa na binitawan ng chief god ng Norse. Mga kapops, wala ng divine weapon si Buddha, kaya't wala itong pamproteksyon sa kanyang sarili. Ngunit heto na si Beelzebub at agad na tumulong kay Buddha, sasalubungin nito ang atake ni Odin. Napaka-epic nito dahil bukod sa pagtulong ni Beelzebub ay makikita natin ang salpukan ng dalawang naglalakas ang divine weapon, ang Gungnir ni Odin laban sa pinakamatibay na kalasag ng langit ang Staff of Apophis. Sa panel na to, nasaksihan natin na hindi pa talaga ganap na magaling si Beelzebub, pero kahit ganon, papalag ito kay Odin. Kaso nga lang, mukhang hindi maganda ang kalalabasan ng laban na ito sa side ni Buddha at Beelzebub. Hype na hype ang bakbakan ng mga gods sa kabanata nato, at kumikilos na si Odin at mukhang kukunin talaga nito ang pamumuno sa kalangitan. Dagdag ko na rin mga kapops, usap-usapan pa lang ito, pero ipinaplano daw ng chief god ng Norse na buhayin ang primordial na lumikha ng lahat. Naloko na mga kapops, ipapaalala ko sa inyo na minsan nagtulungan ang mga Greek gods para mapabagsak ang primordial na si Gaia. Ang digmaang ito ay tumagal ng 10 taon, kung totoo man ang usap-usapan sa Kabanata 85 na plano ni Odin na buhayin ang Primordial of Creation, isang matinding digmaan ang parating, at kulang na ang pangmalakasang gods ng mga Greek. Ang malaking tanong, paano nila lulusutin ang isang nagbabadyang digmaan na parating? Hype is real talaga mga kapops. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!